Ang Coca-Cola ay isang matamis at may kulay na inuming may carbon na nilikha noong 1886 ng isang parmasyutiko. Orihinal itong ginawa bilang isang tonikong gamot, ngunit sa kasalukuyan, higit sa 100 milyong baso ng Coca-Cola ang iniinom araw-araw sa buong mundo. Ito ang ikatlong pinakakonsumo na inuming industrialisado sa planeta, kasunod lamang ng tsaa at kape. Ang kumpanya ay naroroon sa mahigit 200 bansa at sinasabing umaabot ang kanilang produkto sa 99% ng sangkatauhan. Ngunit naisip mo na ba kung paano ginagawa ang inuming may gas na ito na iniibig ng marami at kinamumuhian ng ilan? Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang kamangha-manghang paglalakbay ng produksyon ng Coca-Cola. Mula sa pinagmulan, kasaysayan, mga kakaibang impormasyon, hanggang sa paghahalo ng mga sikretong sangkap at ang huling proseso ng pag-iimpake. Ang Coca-Cola ay itinuturing na pinakatanyag at pinakabinibiling soft drink sa buong mundo, ngunit may panahong ang tanging paraan upang makainom nito ay sa isang botika lamang. Ang lihim na formula ng Coca-Cola ay inimbento ng isang parmasyutikong taga-Atlanta na si John Pemberton noong 1886. Gumawa siya ng isang toniko mula sa cola, nuts at mga dahon ng coca na tinawag niyang Pemberton's French Wine Coca na kalaunan ay naging Coca-Cola. Noon, ang inumin ay ibinebenta bawat baso at ang paghahalo ng mga sangkap tulad ng vanilya, asukal at katas ng lemon ay ginagawa mismo ng mga kawani ng botika. Ang pangalan na Coca-Cola ay likha ng accountant ni Pemberton na siya ring gumuhit ng orihinal na logo gamit ang sarili niyang sulat kamay. Dahil sa mga problema sa kalusugan at pananalapi, ibinenta ni Pemberton ang kanyang karapatan sa Coca-Cola kay Asa Griggs Candler, isang negosyante sa Atlanta, bago siya pumanaw noong 1888, nang hindi niya nasaksihan ang tagumpay ng inuming kanyang nilikha. Sa mga sumunod na taon, pinalawak ni Candler ng agresibo ang tatak, pinag-isa ang produksyon, at ginawang pandaigdigang tagumpay ang Coca-Cola. Bagaman si Pemberton ang lumikha ng orihinal na formula, si Candler naman ang nagpataas ng reputasyon ng tatak sa buong mundo sa pamamagitan ng malalaking pamumuhunan sa mga patalastas na noon ay isang bagong estratehiya. Nagbigay rin siya ng libreng kupon upang mahikayat ang mga tao na subukan ng inumin at gumawa ng mga materyales na may logo ng Coca-Cola upang palawakin ang pagkilala rito. Itinatag din ni Candler ang isang sistema ng prangkisa para sa paggawa at pamamahagi ng Coca-Cola sa mga bote na nagbigay daan sa malawakang produksyon ng hindi gumagastos ng malaki ang kumpanya. Sa mga estratehiyang ito, naitatag ni Candler ang Coca-Cola bilang isa sa pinakakilalang tatak sa buong mundo. Noong 1919, ibinenta niya ang kumpanya sa halagang 25 million sa isang grupo ng mga mamumuhunan na pinamunuan ni Ernest Woodruff upang ipagpatuloy ang pandaigdigang pagpapalawak. Isa sa mga susi ng tagumpay ng Coca-Cola ay ang lihim nitong formula. Sa paglipas ng mga taon, ito ay naging bahagi ng mismong pagkakakilanlan ng tatak. Hanggang ngayon, itinuturing itong pinakamahigpit na binabantayang lihim pang komersyo sa kasaysayan. Noong 1919, ginamit pa ang lihim na formula bilang garantiya sa pautang ng bangko upang mabili ni Woodruff ang The Coca-Cola Company. Inilagak ito sa isang bangko sa New York at nanatili roon hanggang 1925 nang ito ay ilipat sa Trust Company Bank sa Atlanta kung saan ito ay naitago ng higit sa 85 taon. Noong 2011, inilipat ng kumpanya ang formula sa isang espesyal na ginawang kahadiyero sa gusali ng World of Coca-Cola kung saan maaaring bisitahin ng publiko ang lugar ng pinakasekretong formula ng inuming may gas. Ayon sa alamat, 2 empleyado lamang ng kumpanya ang nakakaalam ng buong formula at hindi sila pinapayagang maglakbay ng magkasama upang maiwasan ng anumang insidente na maaaring makapinsala sa produksyon. Ngunit paano nga ba nagagawa ang Coca-Cola sa buong mundo kung napakasekreto ng formula nito? Nakasaad sa mga etiketa ng lata at bote ang mga karaniwang sangkap, ngunit may isang item na sadyang malabo, tinatawag itong natural flavors. Ang eksaktong komposisyon nito ay ang lihim na bahagi ng Coca-Cola. Upang mapanatili ang sikreto, ang kumpanya mismo ang gumagawa ng pangunahing sangkap, isang malapot na syrup na tinatawag na concentrate. Hindi ibinubunyag ng Coca-Cola kung saan ginagawa ang syrup na ito at mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng video ng kanilang proseso ng paggawa.
At iyan ang pinakatinatagong sekreto sa likod ng pinakatanyag na inumin sa mundo. Ang lihim na konsentrado ng inumin ay ipinapadala sa mga pasilidad ng produksyon. Ang The Coca-Cola Company ay operado sa mahigit 200 bansa at nakikipagtulungan sa humigit kumulang 225 bottling partners na may kabuuang 900 pabrika sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ang nangangasiwa sa paghahalo ng mga sangkap, paggabote at paglalagay sa mga lata ng produkto. Ang mga pangunahing sangkap ng Coca-Cola ay tubig na may carbon, carbonated water, asukal, cola nut extract, kapina, phosphoric acid, at ang lihim na konsentradong syrup. Karamihan sa mga pabrika ng Coca-Cola ay gumagana ng tuloy-tuloy, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, at nakakagawa ng 100,000 hanggang 300,000 bote bawat araw. Depende sa linya ng produksyon at uri ng pakete. Ang mga malalaking planta ay maaaring makagawa ng mahigit 1 milyong bote kada araw, at ang ilan sa mga pinakamodernong linya ay may kakayahang magproseso ng hanggang 9,000 lata bawat minuto. Ang unang yugto ng pagbobote ay nagsisimula sa pagbabanto ng konsentrado ng inumin. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghahalo ng sirup sa malinis na tubig at asukal ng mga pampatamis kung ito ay diet o zero na bersyon. Tinatayang 90% ng Coca-Cola ay tubig at ang tubig na ito ay dumadaan sa mahigpit na proseso ng paglilinis upang matiyak na walang dumi o amoy. Ginagamit ng kumpanya ang reverse osmosis at esterilisasyon upang makamit ang pare-parehong kalidad. Layunin nitong mapanatiling neutral at dalisay ang lasa ng tubig. Para sa pagtimpla, ginagamit ang asukal o corn syrup na mayaman sa fructose. Ang resulta ay isang base syrup na pagkatapos ay pahihinugin at lalagyan ng carbon dioxide upang makamit ang pinal na lasa. Ang base syrup ay muling hinahalo sa malinis na tubig, pagkatapos ay pinapasukan ng carbon dioxide gas na siyang nagbibigay ng bula o kintab sa inumin. Ang mga sensory at digital sensors ay tinitiyak na eksakto ang proporsyon ng bawat sangkap upang mapanatiling pareho ang lasa ng Coca-Cola saan mang bahagi ng mundo ito gawin. Ang inuming may gas ay inililipat sa mga tangke na may kapasidad hanggang 20 litro at mula roon ay dinadala sa linya ng pagbobote. Bago punan, ang mga bote at lata ay dumaraan muna sa automatikong linya ng paglilinis at inspeksyon. Ang mga bote ng salamin ay nililinis at dinidisinpekta, lalo na kung ito ay nire-recycle. Ang mga lata ng aluminyo naman ay pinaghihiwa-hiwalay at inilalagay ng tama sa linya ng paglalagay ng laman. Para naman sa mga PET bottles, plastic, ang mga ito ay hinuhubog sa mismong planta gamit ang air-blow molding at agad ding pinupunan. Bago punan, ang mga pakete ay hinihipa ng hangin at singaw upang alisin ang alikabok at mikrobyo. Gumagamit ng optical sensors upang makita kung may basag, deformidad o sira sa mga lalagyan. Ang mga bote na nire-recycle ay nililinis gamit ang alkaline solutions at disinfectants bago ibalik sa linya ng produksyon. Ang Coca-Cola ay pinupunan gamit ang high-precision machines na tinatawag na isobaric fillers na idinisenyo para sa mga inuming may carbon. Bago ilagay ang likido, pinapasukan muna ng carbon dioxide ang bote o lata upang maiwasan ang sobrang pagbuo ng bula. Pagkatapos nito ang inumin ay pinupunan sa ilalim ng mataas na presyon upang mapanatili ang carbonation at maiwasan ang pagkawala ng gas. Tinitiyak ng mga sensor na eksakto ang dami ng bawat bote, karaniwang may dilalampas sa 1 mililitro ng diferensya. Ang pagsalin ng laman ay ginagawa sa 1 hanggang 4 na degrees Celsius dahil mas tumatagal ang gas sa malamig na inumin. Kapag masyadong mainit ang likido, mabilis itong nawawalan ng bula. Pagkatapos mapuno, agad na siniselyuhan ng mga pakete upang maiwasan ang kontaminasyon o pagkawala ng gas at pagkatapos ay nilalagyan ng label. Ang mga sistema ng inspeksyong automatiko ay nagbabantay sa bawat bote at lata upang makita kung may sira o pagkakamali. Ang Coca-Cola system ay hindi direktang nagmamay-ari ng mga pabrika, kundi gumagamit ng modelo ng prangkisa, kung saan ang mga lisensyadong kumpanya ang nangangasiwa sa produksyon at distribusyon. Sa sistemang ito, naging posible para sa Coca-Cola na maging isa sa mga pinakakilalang tatak sa buong mundo at taon-taon, mahigit 40 bilyong litro ng Coca-Cola ang nagagawa at naipapamahagi sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung nagustuhan mo ang video, mag-iwan ng like
Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at magkomento kung saan ka nanonood at ano ang masasabi mo sa episode na ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notifikasyon upang mauna kang makakita ng aming mga bagong nilalaman. Maraming salamat sa panonood. Naway pagpalain ka ng Diyos at lagi kang nasa mabuting kalagayan.